Nasagad na ang pasensya ng lolo ni Kaden sa kanya dahil pasaway siya at puro babae ang inaatupag. Kaya naman ipinakasal na siya sa isang babaeng hindi naman niya mahal dahil umaasa ang lolo ni Kaden na mababago siya ng babaeng to. Palaba ng babaeng ito at naiinis siya dahil hindi ito natatakot sa kanya. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kailanman mamahalin ng babaeng mapapangasawa niya. Sa kabila ng pagiging matalas magsalita at hindi magandang trato ni Kaden sa kanyang napangasawa, nanatili itong kalmado pero kapag sumusobra siya, talagang dinadakdakan siya nito. Masarap magluto ang kanyang asawa at yun ang nagustuhan niya sa lahat. Madiskarte ang kanyang asawa kaya gumagawa ito ng sariling paraan para kumita at magkaroon ng sariling pera. Pero kung kakainin lang din pala ni Kaden ang kanyang sinabing, hindi niya magagawang mahalin ang kanyang napangasawa. Magbago kaya ang trato niya sa asawa kapag nalaman niyang ito ang kanyang kababata na pinangakuan niya ng kasal noon? Sobra ka na, Kaden. Talagang sinagad mo na ang pasensya ko. Dahil sa ginawa mong ito, kailangan mo nang gawin kung anong napag-usapan nating dalawa. Sa susunod na linggo, ihanda mo na ang sarili mo. Kapag hindi ka sumipot sa araw ng kasal ninyo ng babaeng napili ko para sa'yo, wala kang makukuha ni 5 sa akin. Tandaan mo yan. Sigaw ng lolo ni Kaden. Naiwan siyang nakatulala sa baybuga ng hangin. Ayaw niya pa kasing matali. Ang gusto niya lang ay makipag one night stand sa mga babae. Ang gawing laruan ng mga to. Kainis. Sana lang talaga magandang babayang napili niya dahil kung hindi, talagang lalayasan ko sila sa mismong kasal ko. Inis niyang bulong sa sarili. Tumayo na siya at naglakad palabas ng malaking bahay na yon. Tutungo siya sa kanyang kaibigan para makipag-inuman. Para maibsan ang inis na kanyang nararamdaman. Naparito ka yata. Problema na naman ba? Nakangising tanong ng kaibigan niyang si Brent. Agad siyang naupo sa bakanting upuan. Oo, problema na naman. Nasagad ko na ang pasensya ni Lolo. Ipapakasal niya na ako sa babaeng napili niya. Kapag pangit ang babaeng yon, tatakas talaga ako sa araw ng kasal namin. Papayag lang akong ikasal sa magandang babae para hindi naman lugi. Malakas na tumawa ang kanyang kaibigan. Ugali mo talaga kahit kailan ka. Yan kasi, masyado mong sinasagad ang pasensya ng lolo mo. Kung hindi sana babae ang inaatupag mo at tumutulong ka sa pagpapalago ng negosyo nyo, hindi magiging ganyan sa'yo ang lolo mo. Tumigil ka na nga dyan. Huwag mo na akong pagsabihan pa. Oo na, mali na ako. Basta, ayokong mawala sa akin ang lahat. Iba pa rin kapag may pera, makapangyarihan. Tsk, bahala ka sa buhay mo. Teka nga, kukuha muna ako ng alak. Diyan ka lang. Wika ni Brent sabay tungo sa kusina. Samantala nagulat si Kiana nang makita doon ang lolo ni Kaden. Kaibigan ito ng lolo niya na pumanaw na. Ngayon siya na lang ang nag-iisang nakatira doon sa maliit na bahay na iniwan ng lolo niya. At ang lolo ni Kaden ang sumusuporta sa kanya. Iha, naalala mo ba iyong sinabi ko sa iyo? Napakasalan mo ang apo kong si Kaden sa susunod na linggo na yon. Hiling ko sana, huwag kang magpapadaig sa apo ko. Gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Ako ang bahala sa'yo. Wala kang dapat ikabahala dahil nandito lang ako. Sumasakit na kasi ang ulo ko sa kanya. Baka mamatay ako ng maaga dahil sa kanya. Mahinang wika ng lolo ni Kaden. Sige po, ayos lang sa akin. Kaysa naman sa isang tambay ako ikasal, maigi na sa apo niyo na lang po dahil magkaibigan naman po kayo ni lolo. Magalang na wika ni Kiana. Naniniwala ako na ikaw ang magpapabago sa ugali ng apo ko. Sana magawa mong baguhin siya. Huwag kang magpapasindak sa kanya, ha? Kapag tinakot ka niya, magsabi ka agad sa akin para maparusahan ko siya. Mabilis na tumango si Kiana. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako tinuruan ng lolo ko na magpaapi. Kailangan po laging palaban dahil maraming abusadong tao. Tumawa ang lolo ni Kaden. Ay, bigla ko tuloy na miss ang lolo mo.
Yung sinabi niya sa akin na bantayan ka, doon na ako nalungkot dahil alam kong mawawala na siya. Alam mo, minsan naiisip ko na sana ikaw na lang ang apo ko. Hindi sana masakit ang ulo ko ngayon dahil kay Kayden. Hayaan niyo po, gagawin ko ang makakaya ko para maturuan ng leksyon si Kayden. Para maisip niya na hindi na tama ang ginagawa niya. Wika ni Kiana sabay ngiti ng matamis. Sumunod na araw, ang lupang naiwan kay Kiana ng kanyang lolo. Pinapatayuan ng lolo ni Kayden ang bahay na mayroong sari-sari store at bigasan. Yun ang paiikuti ni Kiana hanggang sa makaipon siya at magkaroon ng sariling pera. Kapag napalago ko po ang perang ginastos niyo rito, ibabalik ko po ito sa inyo. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Wala rin naman akong gagawin sa perang ibabalik mo. Isipin mo na lang na tinutupad ko lang ang pangako ko sa lolo mo. Mabilis lang ang mga araw. Siguro kalahating taon o hindi pa aabot ng ganun. Tapos na ang bahay mong iyan na may sari-sari store at bigasan. Yun kasi ang nababagay dito sa lugar ninyo dahil maraming tao at malapit pa sa eskwelahan. Alam kong mapapalago mo iyan. Ikaw na ang bahala kung may gusto ka pang idagdag na business. Nakangiting wika ng lolo ni Kayden. Nakabili na ng mga kailangan ni Kiana sa gaganaping kasalan nilang dalawa ni Kayden. Kumpleto na ang gamit niya bilang bride. Hindi niya alam pero masaya naman siyang ikakasal siya. Sa isip niya, bahala na silang magsabong ni Kayden. Bilang sukli kasi sa kabutihan ng lolo ni Kayden. Ang pagpapakasal sa apo nito ang naisip niyong kapalit. Kaya pumayag siya kaagad. Dumating ang araw ng kasal ni Kayden at Kiana. Laking gulat niya na isa palang magandang dalaga ang pakakasalan niya. Hindi niya maiwasang manabik na angkinin si Kiana. Aray ko, bakit mo ko binatukan? Inis niyang wika matapos siyang batukan ni Kiana. Hoy, hindi porke kasal na tayo, mag-honeymoon tayo. Baka nakakalimutan mo. Ikinasal lang tayo dahil pasaway ka. Pero hindi ako magpapatusok sa'yo, no? Hindi naman kita mahal. Asik sa kanya ni Kiana. Para saan pa na naging asawa kita? Yun na nga lang ang magagawa ko eh. At isa pa, mula ka lang naman sa mahirap na pamilya, hindi ba? Ano ba ang kapalit ng marangyang buhay na natatamasa mo rito? Hindi ba dapat ay maging masunurin kang asawa ko? Mayabang na wika ni Kayden. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako Ikaw ang magpakabait, hindi ako. Dahil yung ugali mo, nakakasuka na. Imbes na magpasalamat ka sa lolo mo dahil pinalaki ka at inalagaan, sakit pa ng ulo ang sukli mo. Ako ang magbabantay sa bawat galaw mo. Subukan mo magpunta sa lugar na wala ko. Humanda ka sa akin. Sasabihin ko lahat kay lolo ang mga ginagawa mo, para wala kang makuhang mana. Galit na sigaw ni Kiana kay Kayden. Hindi siya magpapatinag sa binata. Kainis talaga si lolo. Talagang nagkaroon pa ako ng babaeng babantayan ako. Inis niyang bulong sa sarili. Kinabukasan kasama si Kiana sa isang event na pinuntahan ni Kayden. Tahimik lamang siyang nakaupo sa isang tabi. Ipinakilala siyang asawa ni Kayden sa mga nakakakilala sa kanya. Ang ganda pala ng naging asawa mo, Kayden eh. Kung hindi mo siya kayang mahalin, hiwalayan mo na lang para mapunta sa lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Wika ng isang lalaking kakilala niya. Manahimik ka nga. Maghanap ka ng mapapangasawa mo. Hindi yung nag-aabang ka ng sakin. Inis niyang wika. Di ba sabi mo ayaw mo sa kanya? Kasi gusto mo magbuhay binata ng matagal. Baka saktan mo lang siya. Kawawa naman ang asawa mo. Tinignan niya ng masama ang lalaki. Manahimik ka na dahil hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Hinawakan si Kayden ng kaibigan niya sa balikat. Umalis naman ang lalaki. Kalma ka lang, Kayden. Kahit ako, hindi ko akalain na maganda pa lang naging asawa mo. Tignan mo siya, tahimik lang sa isang tabi. Kapag mo'y lumalapit sa kanyang lalaki, pinalalayo niya kaagad, tinatarayan niya. Halatang hindi siya malanding babae. Hindi rin siya papansin sa mga lalaki. Nasa isang gilid lang siya at malayo sa mga tao.
Huwag kang magsalita ng tapos na hindi ka mahuhulog sa asawa mo. Baka isang araw, magulat ka na lang. Mahal mo na pala siya. Seryoso ang mukhang wika ni Brent habang nakatingin kay Kiana. Tinignan niya ang kanyang asawa at napansin niya na tinitignan din ng ibang lalaki si Kiana. Nakaramdam siya ng inis. Kahit hindi pa naman niya mahal si Kiana, nakakainis pa rin na pinagtitinginan ng asawa niya. Hindi ko rin alam na ganyan pala siya kaganda. Akala ko nga pangit siya. Alam mo bang hindi pa kami nag-honeymoon? Babanatan niya raw ako kapag sinubukan ko siyang pilitin. Kaya ayun, hindi na ako namilit. Mukhang malakas eh. At saka malakas. Sanay sa trabaho. Baka ako pang mabugbog. Sa tingin ko, magbabangayan kami palagi. Uwi ka ni Kaden sabay tawa. Halata naman sa kanya. Nagkatitigan nga kami kanina. Nag-iwas ka agad ako. Ang talim niyang tumingin. Alam mo yung parang nakakamatay eh. Ganon siya tumingin. Hindi katulad ng ibang babae dito na nangaakit eh. Sa kanya, nakakamatay. Natatawang wika ni Brent. Ayos din talaga tong si Lolo. Imbes na babaeng mabilis mapasunod ang binigay sa akin. Babaeng sakit pa sa ulo. Tumawa si Brent bago muling sumulyap kay Kiana. Naging sakit ka raw kasi sa ulo niya. Kaya ayan, binigyan ka rin niya ng sakit sa ulo. Pero at least di ba, hindi ka naman nadismaya dahil maganda at sexy ang napangasawa mo. Magandang lahi pa rin ang kalalabasan ng mabubuo ninyo. Pagka-uwi nila ay nagluto kaagad si Kiana ng pagkain nila. Wala naman kasing kinain doon si Kaden dahil nag-inom lamang ito kaya naisip niyang baka nagutom ito. Kumain ka na, tapos ko nang ihanda ang pagkain natin. Kalmadong wika ni Kiana. Ayokong kumain. Matigas na wika ni Kaden. Aartihan mo ko? Gusto mong isumbong kita sa lolo mo? Kumain ka dyan. Hindi ka nga kumain dun eh. Puro alak lang inatupag mo. Kaya sigurado kong magugutom ka. Kaya kumain ka na. Sigaw niya kay Kaden. Asar siyang naupo sa harap ni Kiana. Huwag ka ngang magpanggap dyan na mabuti kang asawa, okay? Kaya ka lang naman pumayag na pakasalan ako. Kahit na alam mo ang ugali ko ay dahil sa pera namin, hindi ba? Akala mo ba may makukuha ka sa akin kahit na asawa na kita? Wala kang makukuha. Tinawanan siya ni Kiana. At ano naman ang pakialam ko sa pera mo? Isaksak mo yan sa baga mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. At isa pa, hindi ako nagpapanggap na mabait na asawa. Talagang mahilig lang akong mag-asikaso. At saka mainam na ganito ako sa'yo. Para kapag naghiwalay tayo, wala kang masasabi sa akin. Dahil wala naman akong ibang ginawa kundi ang maging mabuting asawa sa'yo. At isa pa, ginagawa ko naman ang duty ko bilang asawa mo. Hindi nakaimik si Kaden. Sa halip ay kumain na lamang siya. Nanlaki pa nga ang mga mata niya dahil masarap palang magluto si Kiana. Dahan-dahan lang sa paglamon. Parang mauubusan ka naman dyan eh. Marami pang ulam kaya hindi mo kailangang bilisan ng pagkain mo. Natatawang sabi ni Kiana bago kumuha ng tubig. Mabilis na nilagok ni Kaden ang binigay na tubig sa kanya. Mabuti naman at may silbi ka. Marunong kang magluto. May silbi naman talaga ako. Ikaw lang naman sa ating dalawang walang silbi. Mapang-asar na sabi ni Kiana. Sumunod na araw sumama si Kiana sa malaking farm na pagmamay-ari ng lolo ni Kaden. At isa yon sa magiging mana niya kung magtitino siya. Tiningnan niya si Kiana nang mapansing simple ang suot nito. Wala ka bang ibang damit? Bakit napakasimple naman yata ng suot mo? Umarko ang kilay ni Kiana. At anong gusto mo? Magsuot ako ng bongga nandito naman tayo sa farm. Gusto mong magsuot ako ng heels ganon? So dapat pala palaging maganda ang suot ko kahit sa ganitong lugar pupunta? Umayos ka nga. Wala kang karapatang pakialaman ng suot ko. Hindi ko nga pinapakialaman ng suot mo eh. Ang dami mong sinasabi. Imbes na magpakabait ka na lang sa akin at sumunod. Talagang matigas ang ulo mo. Kaasar. Naiiritang wika ni Kaden kay Kiana. Tinawanan ni Kiana ang kanyang asawa. Ano ka? Nahilo?
Mabuti sana kung mabait kang asawa, hindi naman. At saka manahimik ka na nga lang dyan. Nagpunta tayo rito para bisitahin ang farm ng lolo mo. Para makita kung kamusta na ang mga tanim dito. Nauna nang laglakad si Kiana, habang si Kaden naman ay naiinis na nakasunod ng tingin sa kanyang asawa. Isang linggo ang lumipas. Nagtaka si Kaden nang hindi niya nadatnan si Kiana sa kanilang bahay. Agad siyang nag-message kay Kiana at pinuntahan kung nasaan ito. So, ito ang negosyo mo? Sa tingin mo kikita ka ng malaki dyan? Matagal ang usad niyan. Bulalas ni Kaden nang makita ang sari-sari store at bigasan ng kanyang asawa. Nginisihan siya ni Kiana. Hindi naman ako nagmamadaling kumita ng malaki. Ang mahalaga, may pinagkakakitaan ako. Nawala akong hinihingi sa'yo dahil baka isumbat mo pa. Nakakahiya naman kasi, hindi ba? Kung aasa ako sa'yo. Talagang wala kang aasahan sa akin. Dahil hindi naman din kita bibigyan. Uwi ka niya sabay tawa. At yun din ang dahilan kaya ako nagsusumikap. Wala naman akong balak na umasa sa'yo. Kaya hindi mo kailangang ipangalandakan sa akin ang pera mo. Pera mo na galing lang din naman sa lolo mo. Ano bang nangyayari sa mga negosyo mo? Nalulugi, hindi ba? So, sa lolo mo pa rin ang gagaling ang pera mo. Dahil wala ka namang sariling pera na ikaw mismo ang naghirap. Nakataas ang kilay na wika ni Kiana. Wala ka na dun. Ang mahalaga, hindi ako kumakayod katulad mo. Bahala ka na nga sa buhay mo dyan. Inis na wika ni Kaden bago umalis. Niyaya niya sa bar ang kaibigan niyang si Brent para may kasama siyang uminom. Nabanggit niya na nahihirapan na siya. Ang OA mo naman sa nahihirapan ka. Wala naman yatang ginagawang masama sa iyong asawa mo ah. Ang sabi mo pa, pinagsisilbihan ka. So sa panong paraan ka nahihirapan? Tanong ni Brent sa kanya. Marahas na kumamot si Kaden sa kanyang ulo. Naging limitado kasi ang kilos ko. Dapat kung sa malayong lugar ako pupunta, dapat kasama siya. Tapos, masyado pang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Akala naman niya, yayaman siya sa maliit niyang negosyo. Pinapahirapan niya lang ang sarili niya. Hindi ba't mas maigi yun? Hindi siya humihingi sa'yo. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa pera mo. Hindi niya kailangan ng yaman mo dahil kaya naman niya magtrabaho para sa sarili niya. Bihira na lang ang ganyang babae. Dapat nga iniingatan mo siya eh. Baka magsisi ka kapag nakuha siya ng iba. Bahala siya dyan. Basta ako, wala talaga sa plano ko ang mag-asawa. Pakiramdam ko nga ay binata pa rin ako hanggang ngayon. Inaalis ko siya sa isipan ko. Hindi ko naman siya nakikitang kasama ko sa future. Mayabang na wika pa ni Kaden. Natatawang napailing si Brent. Talaga lang ah. Paano kung may ibang nagkagusto sa kanya? Ayos lang yun sa'yo? Teka, nambababae ka ba? Hindi ka ba rin tumitigil sa ginagawa mo? May asawa ka na. Kahit kasal lang kayo sa papel, may asawa ka pa rin. Kaya dapat lang natigilan mo na ang pagiging babaero mo. Hindi na ako tumikim pa ng iba dahil tama ka nga. May asawa na ako at pagtataksil yun. Takot din naman ako sa karma pero nakakainis lang kasi. Asawa niya ako pero hindi ko naman siya pwedeng angkinin. Hindi ba siya naaakit sa akin? Napakagwapo ko para tanggihan niya sa ganung bagay. Proud na wika pa ni Kaden bago nilagok ang alak sa kanyang baso. Kahit gaano ka pa kagwapo, kung ayaw naman sa'yo ng asawa mong makipagsiping, wala kang magagawa. Baka naman wala pa siyang karanasan sa ganung bagay, kaya ayaw pa niya, dahil natatakot pa siya. Seryosong wika ni Brent, sabay hawak sa kanyang baba. Nagkibit balikat si Kaden. Hindi ko lang sigurado, mukhang malabo. Nakita mo naman kung gaano karaming kabataan ngayon ang nabubuntis. Ibig sabihin, maraming babae ang hayok sa laman, mga malalandi. Kaya sa tingin ko, malabong wala pang lalaking nakakatikim sa kanya. Baka nga marami siyang naging kalandian at naging ex. Sobra ka naman yata kung husgahan ng asawa mo. Baka nga magulat ka na lang dyan kapag nalaman mong wala pa pala siyang karanasan sa ganung bagay. Huwag ka ngang mapanghusga. Hindi magandang ugali yan. Naiiling na wika ni Brent.
Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan. Wala namang espesyal sa kanya para pag-usapan natin. Asar na wika ni Kaden. Pagka-uwi niya sa bahay, naabutan niyang gising pa si Kiana. Hinihintay talaga siya nito. Kumunot ang noo niya. At bakit gising ka pa? Huwag mong sabihing hinihintay mo akong umuwi. Kunot noong sabi niya. Bumuntong hininga si Kiana. Ano pa nga ba? Siyempre, nag-aalala rin ako sa'yo. Baka kung ano nang nangyari sa'yo, lalo na't nakainom ka habang nagmamaneho. At siyempre, sinong magbubukas ng pinto? Tulog na ang mga kasambahay. Alangan namang si lolo mo. Madistorbo mo pa yun. May susi naman ako rito kaya makakapasok pa rin ako. Hindi mo na kailangan pang hintayin ako. Dapat natutulog ka na dahil anong oras na rin. Sabi ni Kaden nang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Okay, kung yan ang gusto mo, fine. Nagluto ko ng hapunan natin. May ulam dyan na nasa ref. Kapag nagutom ka, initin mo na lang. Magpapahinga na ako. Mahinahong wika ni Kiana, bago nagtungo na sa kanyang kwarto. Naiinis si Kaden dahil kalmado pa rin si Kiana, kahit na hindi maayos ang trato niya. Ang gusto niya kasi ay magalit sa kanya si Kiana, at pasamain ang loob nito para magkahiwalay na sila. Mabilis pang lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin si Kaden sa hindi magandang pagtrato niya kay Kiana. Ngunit hindi pa rin nagbabago si Kiana sa kanya. Ginagawa pa rin ito ang kanyang duty bilang asawa. Kapag umuuwi siyang lasing, ipinagluluto siya nito ng masarap na ulam. Hindi naman siya ng bababae. Naglalasing lamang siya. Matanong lang kita, pangilan na akong lalaki na dumating sa buhay mo at pinagsilbihan ng ganito, yung pinagluluto ng ganito kasarap na pagkain? Nakangising tanong ni Kaden. Bumuntong hininga si Kiana. Wala, ikaw pa lang. Ang swerte mo nga eh. Pinagsisilbihan kita kahit na ganyan ka. Masama ang ugali. Pero hindi ko naman pinipilit na maging maganda ang trato mo sa akin. Kahit na mukha kang bisakol at kahit isa kang pasneyang sarap sakalin. Inis na wika ni Kiana. Hindi naman kasi talaga kita mahal. At alam mo naman kung bakit ako pumayag na magpakasal sa'yo, hindi ba? Dahil yun sa manang makukuha ko. Hindi rin naman kita mahal. Pero dahil nakiusap sa akin ang lolo mo na pakasalan ka, pinagbigyan ko na. Mabait kasi ang lolo mo. Taliwas sa ugali mong swail. Minsan nga sinasabi niya sa akin na sana ako na lang ang naging apo niya. Para sana'y hindi na sumasakit ang ulo niya. Wika ni Kiana bago asar na nginitian ng kanyang asawa. Pasaway din naman yan si lolo nung kabataan niya. Naging matinulang yan nung nagkaroon siya ng asawa. Mahal na mahal niya kasi si Lola kaya siya nagbago. Pahayag ni Kaden. At least nagbago siya. Gano'n naman talaga ang isang taong nagmamahal. Nagbabago sila para sa mga taong mahal nila. At nakakatuwa ngang isipin yun. Siyempre, ngayon ka lang naman masaya. Pero pagdating ng araw, pagsisisihan mo ang mga kalokohang pinagagagawa mo. Akala mo yata palaging masaya ang buhay. Hindi ganon. Darating din sa buhay mo ang malaking pagsubok kung saan sobra kang malulungkot. Mahinahong wika ni Kiana. Sabay titig kay Kaden. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Inaakit mo lang yata ako eh. Hindi mo ako madadala sa pangaakit mo gamit ang titig mo, Kiana. Hindi kita magagawang mahalin. Ayoko sa'yo. Yun ang tanggapin mo at itatak mo sa kokote mo. Inis niyang sabi kay Kiana. Natuwa namang bigla si Kiana sa sinabing yon ni Kaden. Ang lakas ng tama mo, no? Anong pinagsasabi mong inaakit kita? Tanga ka ba? Tinititigan ka lang. Iniisip mo kaagad na inaakit kita? May mata ko kaya nagawa kitang titigan. At kaya kita tinititigan dahil binubugbog na kita sa isipan ko. Ngayon, alam mo na? Wika ni Kiana bago napailing na lang. Wow! At talagang nagpalusot ka pa. Kahit hindi mo man sabihin sa akin, kahit na itanggi mo pa sa akin, alam kong nagagapuhan ka sa akin. Malamang, maganda ang lahi ng pamilya namin. Kaya nga maraming babae ang nababaliw sa akin, at malamang isa ka na ron. Hindi mo na kailangan magsinungaling pa sa akin, dahil alam ko naman yan.
Bakit pa kasi ayaw mong magsiping tayo? Mag-asawa naman tayo ah. Ayaw mo nun? Isang gwapong katulad ko ang magpapaligaya sa'yo. Mayabang na wika ni Kaden. Sabay suklay ng buhok gamit ang kanyang daliri. Oo, talaga? Gwapo ka? Sarkastikong sabi ni Kiana. Oo, bakit? Hindi ba? Hindi mo lang kasi matanggap na naaakit ka sa kagwapuhan ko. Yun lang yun. Bulyaw ni Kaden sa kanyang asawa habang nanlalaki pa ang kanyang mga mata. Tumatawang pumapalakpak si Kiana. Hindi ko na kinakayang pagiging mayabang mo. Sobrang hangin. Kulang na lang tangayin ako eh. Kahit nagwapo ka pa, kung pangit naman ang ugali mo, pangit ka sa paningin ko. Huwag kang mayabang at masyadong proud sa sarili mo. Hindi lahat ng babae kayang utuin at yayain na makipagtalik sa'yo. Kung gusto mo, humanap ka ng ibang babae na magiging parausan mo. Wala akong pakialam. Kaysa naman mapasama pa ako sa koleksyon mo. Kadiri ang alaga mo. Kung saan-saang kuweba pumapasok. Yak! Nandidiring wika ni Kiana bago kumikisay-kisay pa. Ang arte mo. Akala mo naman, virgin ka pa. Iritableng wika ni Kaden. For your information, talagang virgin pa ako. Wala pang pumapasok sa masikip kong lagusan. Kaya wag kang judgmental dyan. Hindi ako basta-bastang madaling makuha. Umabot ako sa edad na to na walang first kiss. Walang naging boyfriend. Kaya wag kang mapanghusga. Ikaw ang malandi sa ating dalawa at hindi ako. Bilisan mo na ngang kumain dyan dahil liligpitin ko pang pinagkainan natin. Ayokong mag-iwan ng hugasan sa lababo. Inis na wika ni Kiana. Bahagyang nagulat si Kaden nang malamang virgin pa nga si Kiana. Ngunit naisip niyang hindi naman iyon imposible. Bida-bida ka talaga. Bakit ikaw pang maghuhugas dyan? Kaya nga may kasambahay sa bahay na to para magtrabaho. Hindi yung nagbibida-bida ka dyan na akala mo talaga napakasipag mo. Panunodyo niya kay Kiana. Tinaasan siya ng kilay ni Kiana. Talagang masipag akong tao. Ikaw lang naman ang tamad sa ating dalawa. At saka, ano ba ang pakialam mo kung gusto kong kumilos sa bahay na to? Wala naman akong ginagawa kaya gusto kong tumulong sa mga gawaing bahay. At isa pa, bakit ko iaasa sa iba ang kaya ko namang gawin, hindi ba? Ikaw kasi palibhasa, palaasa ka. Sanay kang utos lang ng utos kahit kaya mo namang gawin. Iuutos mo pa sa iba. Masyado kang boss eh. Tama ba ako? Wala ka ring pakialam kung boss ako umasta. Dahil boss naman talaga ako. At ikaw hindi. Sanay kang magtrabaho. Sanay ka sa hirap. At kasi, hindi ko naranasan yan. Kaya hindi mo ako masisisi. Magkaiba tayo ng mundo. At yun ang katotohanan. Nakangising sabi ni Kaden. Dahil iniinis na talaga siya ni Kiana. Nginitian lamang ni Kiana si Kaden. Hindi siya nagpapaapekto sa mga sinasabi nito sa kanya. O tapos, anong gusto mong palabasin? Nakakahiyang maging mahirap ganon? Bakit nakakahiya? Walang nakakahiya sa pagiging mahirap, lalo na kung pwede ka namang magsumikap umangat sa buhay. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang at mapagmataas. Dahil baka kapag lumaga pa ka sa lupa, una mukha, kawawa ka. Wala kang alam at hindi ka sanay maging mahirap. Tandaan mo, bilog ang mundo. Hindi palaging nasa itaas ka. Natatawang napailing si Kaden. Ewan ko sa'yo. Ang lakas mong sermonan ako. Para ka lang si Lolo. Magkaugali na kayo. Wika ni Kaden bago nagtungo na sa kanyang kwarto. Huminga ng malalim si Kiana at saka iniligpit ng kanilang pinagkainan. Sa isip niya ay wala naman siyang dapat ikahiya kung mula man siya sa mahirap na pamilya. Ang mahalaga, nagsusumikap siyang iangat ang sarili nang hindi humihingi ng pera sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang linggo. Kahit hindi gusto ni Kaden na isama si Kiana sa mga outing nilang magbarkada, sinasama na lamang niya para naman makilala ito ng mga kaibigan niya. At isa pa, talagang dapat kasama niya rin si Kiana. Dahil kasama ng mga barkada niyang tika na ang mga girlfriend nito. Bakit ikaw lang naguhugas dyan? Kanina ka pa kilos ng kilos. Tulungan na kaya kita. Wika ni Brent.
Nang mapansin niyang kanina pa kilos ng kilos si Kiana. Nako, ayos lang ako. Sanay naman akong kumilos. Hindi kasi ako mapakali na ang daming hugasin eh. At saka maigi ng mahugasan to para mamaya may magagamit tayo. Kung gusto mong tumulong, makisuyo na lang ako. Akin na ang lahat ng mga hugasin para sabay-sabay ko ng mahugasan. Malamyos ang tinig na sabi ni Kiana. Sumunod naman si Brent. Kinuha niya ang mga hugasin at saka nilagay sa lababo. Kamusta naman pala ang buhay mag-asawa ninyo ni Kaden? May pagbabago ba sa kanya? Nag-iba ba ang pakikitungo niya sa'yo? Medyo bumait ba siya? Natawa ng mahina si Kiana habang patuloy na naguhugas. Walang pagbabago pero hinahayaan ko na lang siya. Kasi kung gusto niyang magbago, gagawin niya yan ng kusa kahit hindi ko sinasabi sa kanya. At isa pa, talagang sabik pa siya sa pagiging binata niya. Hindi niya iniisip na kasal na siya. Ayos lang naman basta, wag niya akong guguluhin sa mga plano ko sa buhay. Ayos na ako na wala kaming pakialamanan. Pinagmasdan ni Brent si Kiana. At habang nakatitig siya kay Kiana, hindi niya napansing nakangiti na pala siya. Unang kita pa lamang niya kay Kiana, nagandahan na talaga siya. At nagustuhan niya rin ang ugaling mayroon si Kiana, na hindi ito maharot na babae. Sa bagay, tama ka. Pero paano kung hindi talaga mag-workout ang marriage nyo? Kapag talagang hindi kayo nahulog sa isa't isa, tapos puro na lang kayo away. Wika ni Brent, habang titig na titig sa magandang mukha ni Kiana. Bumuga ng hangin si Kiana. Ay, edi hindi, ganun talaga. Kaysa naman pilitin. Ang mahalaga, sinubukan ko naman siyang baguhin at sabihan siya sa mga mali niyang ginagawa. At isa pa, ginagawa ko lang ang duty ko as wife para kapag naghiwalay kami, wala siyang masasabi sa akin. Naawa rin kasi ako talaga sa lolo ni Kaden. Gusto niyang magbago si Kaden, kaya nakiusap siya na pakasalan ko ang pasneyang yan. Mahal din kasi si Kaden ng lolo niya. At gusto nito na kapag nawala na ay magbago kahit papano si Kaden. Magkaroon ng pagpapahalaga sa mga maiiwan niya. Kasi siya lang talaga ang magmamana ng lahat. Wika ni Brent at saka tipid ng ngumiti. Ah, basta. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko mapatinulang ang lalaking yan. Kung kailangan kong alugin ang utak niyan, gagawin ko. Biro ni Kiana sabay tawa. Natawa na lang din si Brent. Ako na lang kaya ang maghugas dyan. Para kasing hindi bagay sa isang katulad mo na maghugas eh. Umarko ang kilay niya kasabay ng paghaba ng kanyang uso. So, kapag pangit, dapat naguhugas ganon? Kapag pangit, alipin? Kapag maganda, prinsesa? Grabe ka na. Ako narito, dun ka na. Makijoin ka na sa iba. Mas nag-e-enjoy ako dito. Pagtataboy ni Kiana sa binata. Natatawang umiling si Brent. Ayoko, dito muna ako. Baka may matulong pa kasi ako sa'yo. At least, nandito lang ako sa tabi mo. Uwi ka niya sabay ngiti ng matamis. Natatawang napailing na lang si Kiana at saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang si Kede naman ay napansin silang dalawa na nagtatawanan. Lumapit sa kanila si Kaden. Brent, ikaw na muna dun sa iniihaw. Mababang boses na wika ni Kaden. Sumulyap muna sandali si Brent kay Kiana bago ito umalis. Habang si Kaden naman, magkasalubong ang kilay na tumingin sa kanyang asawa. Ano yun? Nakikipagharutan ka sa kaibigan ko? Inis niyang wika. Matalim siyang tinignan ni Kiana. Oo, talaga ba? Ako ba ang lumapit? Nandito ako naguhugas ng plato. Siyang lumapit sa akin para sana'y may magawa siya, umatulong sa akin. Pero wala naman dahil kaya ko na to. Eh ikaw, abala ka nga dyan sa pakikipagtawanan sa mga babae dyan. Nakialam ba ako? Sinabihan ba kitang nakikipagharutan? Utak mo rin oh, munggo? Inis na wika ni Kiana. Binilisan niya ang paghuhugas ng plato bago lumakad palayo kay Kaden, nakasunod sa kanya. Umupo siya sa isang tabi kung saan malayo-layo ito sa kanilang pwesto. Ano? Bakit nakasunod ka dyan? Ako na nga ang lumalayo kasi utak mo may ubo eh.
Kung ano-anong mga pinagsasabi mong wala namang kabuluhan. Ang sarap mong silaban ng buhay. Iritableng wika ni Kiana at saka itinuon ang tingin sa maalong dagat. Bumuga ng hangin si Kaden. Pasensya ka na. Kilala ko kasi ang mga kaibigan ko. Mga babaerong mga yan. Sila lang? Hindi ka kasali? Sa pagkakaalam ko, gusto mo lang palagi ng one-night stand, hindi ba? Kaysa makipagrelasyon ka ng seryosohan. Mabuti nga hindi ka pa nahahawaan ng sakit eh. Nakakatakot palang makipagbakbakan sa'yo. Kung sino-sinong lagusan ang napasukan mo. Naiiling na wika ni Kiana. Simula nung maging mag-asawa tayo, wala na akong ibang babaeng inangkin. Kaya simula nun, naging tuyot na rin ako. Seryosong wika ni Kaden. At anong gusto mong mangyari? Ako ang galawin mo, ganun? Hindi na uy. Ayoko. Mahirap na. Baka mahawaan mo pa ako ng sakit mong kalandian. Magmariang palad ka na lang kung gusto mo. Hindi naman kita pinipigilan kung nangangati ka na eh. Nasa iyo naman yan. Hindi naman natin mahal ang isa't isa. Kaya hindi kita pagbibigyan na ang kinin ako, no? Manigas yung skinless mo dyan. Bulyaw ni Kiana sa asawa. Natawa si Kaden doon. Ano? Skinless talaga? Baka magulat ka kapag nakita mo kung gaano to ka-jumbo. Kaya nga maraming babae ang nababaliw dito dahil sa size niya eh. At syempre, sa galing ko ring gumalaw. Mapapawaw ka sa aking galaw. Nangasim ang mukha ni Kiana. So akala mo natutuwa ako sa mga sinasabi mong yan? Akala mo naaakit ako sa mga pinagsasabi mo? Hindi uy, kadir-dir ka? Ngumisi ng malawak si Kaden. Talaga lang ah. Siyempre, wala ka pang experience. Kung sana'y hinayaan mo kong ipalasap sa'yo ang langit, baka hanap-hanapin mo at magmakaawa ka pa sa akin na paligayahin kita. Napangiwi si Kiana sabay hima sa kanyang braso. Hi! Kinikilabutan ako sa mga pinagsasabi mo. Manahimik ka na nga dyan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unting napapalago ni Kiana ang munting negosyo niya. Ang tubo niya ay inipon niya at natuto rin siyang mag-invest para mas lumago pa ang mga to. Minsan ay hindi siya humingi ng kahit 5 kay Kaden. Gusto niyang ipadama kay Kaden na wala siyang pakialam sa yamang meron ito at hindi siya nangahangad na makuha yon. Kanina ka pa hinahanap ni Lolo. Kakain daw tayo sa labas. Nandito ka na naman pala. Wika ni Kaden nang puntahan siya ron. Namilog ang mata ni Kiana. Ay, sorry, hindi ko alam. Teka, isasara ko na tong tindahan. Mabilis na wika ni Kiana at saka kumilos na. Naiiling na tumulong si Kaden sa pagsara ng tindahang yon. Bakit kasi may business ka pang ganito? Ayaw mo nalang pumirmi sa bahay. Pwede ka namang humingi na lang kay Lolo eh. Para hindi ka na umaalis pa ng bahay. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Ano ko, ikaw, palahingi? Hindi ko ugali ang manghingi, no? Hanggat kaya kong magsika para sa sarili ko, gagawin ko. At saka ano bang karapatan kong manghingi sa lolo mo? Hindi ko naman lolo yun. Sa yung lolo yun, hindi sa akin. Isa pa, sanay akong mag-isa. Simula nang mamatay si lolo, sinanay ko na ang sarili kong mag-isa na lang ako sa buhay. Pero iniisip ko na kasama ko pa rin siya hanggang ngayon. Mas matagal ko kasing nakasama si lolo kaysa sa mga magulang ko. Kaya talagang masakit para sa akin na iniwan niya na ako. Pero ganun talaga ang buhay. Lahat tayo namamatay. Pahayag ni Kiana habang abala sa kanyang ginagawa. Tumikim si Kaden. Ako nga, sa totoo lang, ayoko pang mawala si Lolo. Pasaway lang ako pero mahal ko si Lolo. Hindi ko man maipakita sa kanya na mahal ko siya. Pero yun ang totoo. Mahal na mahal ko si Lolo. Ang taong nag-aruga sa akin at nagpalaki. Tinignan ni Kiana ang kanyang asawa saka humalukip-kip. Mahal mo pala ang lolo mo eh. Eh di magpakabait ka. Hindi yung puro kalokohan ang pinagagagawa mo. Hoy, nagpapakabait ako kahit hindi ko gusto. Wala na nga akong ibang babaeng nilalandi eh. Madalas ko na lang kasama yung mga kaibigan kong lalaki. At kapag nagiinom kami, walang babae.
At isa pa, tumutulong na ako sa pag-manage ng negosyo ni Lolo. Lalo na sa farm niya. Binibisita ko yun, no? Bulyaw ni Kaden kay Kiana. Umirap si Kiana. Whatever, halika na nga. Baka naiinip na si Lolo mo sa atin eh. Kumain nga sila sa isang kilalang restaurant. Hindi maitago ng lolo ni Kaden ang ngiti dahil natutuwa siyang meron ng kaunting pagbabago sa kanyang apo. Nalaman niyang tumutulong na pala si Kaden sa mga negosyo niya. Kaden, sana kapag nawala ako, huwag mong pababayaan ang mga negosyo kong maiiwan sa'yo. Huwag mo nga hayaang bumagsak ito. Bagkus, palaguin mo at pagyamanin. Kahit sakit ka sa ulo, mahal na mahal kita, apo. Nakangiting wika ng lolo ni Kaden. Saglit na natigilan si Kaden sabay iwas ng tingin. Lolo naman kumain na lang kaya tayo kaysa nagsasabi ka pa ng ganyan. Hindi pa kayo mawawala. Aabot pa kayo ng 100 taon, no? Ang lakas-lakas niyo po kaya. Tumawang kanyang lolo. Hindi natin masasabi ang buhay, Kaden. Maaaring malakas ako ngayon, ngunit sa susunod na mga araw, bigla na lamang manghina ang katawan ko. Kaden, apo, maging mabait ka na sana. At sana, maging mabuti kang asawa kay Kiana. Naniniwala kong kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Kung maaari lang sana, iwasan mo na ang pambababae. Iwasan mo na ang barkada. Mag-focus ka na lang sa negosyo natin at sa pagbuo mo ng pamilya. Napailing si Kaden. Sa negosyo na lang po ako magpo-focus, lolo. Malabong mag-focus po ako sa pagbuo ng pamilya. Dahil wala pa sa plano ko yan. Malabo pa sa malabo. Natawa sa gilid niya si Kiana. Maiging ang dun ka na lang mag-focus. Wala rin naman akong planong bumuo ng pamilya kasama mo. Dahil utak mo may ubo. Nanlalaki ang matang sabi ni Kiana. Wow, talagang ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Akala mo naman talaga napakaganda mo para kabaliwan ko. Natatawang wika ni Kaden. Talaga ba? Baka nga isang araw magising ka na lang na mahal mo na pala ako. Tatawanan na lang talaga kita. Ganyan na ganyan ka sa akin pero nagagandahan ka naman talaga. Kung hindi ka nagagandahan sa akin, bakit inakala mong nilalandi ako ng mga kaibigan mo? At pansin ko rin ang kakaibang titig nila sa akin. Ibig sabihin, maganda ako sa paningin nila. Nakangising wika ni Kiana. Natatuwang tumingin ang lolo ni Kaden kay Kiana. Hayaan mo siya, Kiana. Talagang mangyayari iyon. Magugulat na lamang siya sa sarili niya isang araw. Ikaw na pala ang laman ng puso niya. Bumaling naman si lolo kay Kaden. At ikaw naman, Kaden, huwag kang magsalita ng tapos. Baka kainin mo lang ang sinasabi mo. Mabilis na umiling si Kaden bago saglit na sumulyap kay Kiana. Lolo, huwag nga po kayong magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa ang joke ninyo Malabong mangyari yan Ang tigas-tigas ng ulo ng babaeng yan. Ayoko sa ganyang babae. Gusto ko, ako ang masusunod dahil ako ang lalaki. Hindi ko pinangarap na maging sunod-sunuran lang sa isang babae. Nagtingin na lamang ang lolo ni Kaden at saka si Kiana, bago nagkibit balikat. Habang si Kaden naman ay sumulyap kay Kiana na abala sa pagkain. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa tuwing uuwi si Kaden galing sa farm at sa pag-aasikaso ng negosyo ng lolo niya, palaging may masarap na ulam na naghihintay sa kanya sa mesa. Hindi na nga siya masyadong kumakain sa labas dahil mas gusto na niya ang luto ng kanyang asawa. Pero kahit na ganun, matalas pa rin siya kung magsalita. Magandang gabi, kumain ka na. Mahinahong wika ni Kiana habang nagsasandok ng kanin. Napalunok ng laway si Kaden habang nakatingin sa magandang katawan ng kanyang asawa. Ikaw ba, kumain ka na? Sabayan mo na akong kumain. Oo, sabay na tayo. Ngayon pa lang din ako kakain kasi may inasikaso ko kanina sa tindahan. Dumating yung deliver. Kahit papano, lumalago na ang munti kong business. At hindi ko namamalaya na lumalaki na pala ang savings ko. Masayang sabi ni Kiana. Tipid na ngumiti si Kaden. Good for you.
Halika na, kumain na muna tayo. Gutom na rin ako eh. Sa pangalawang pagkakataon, kumain sila ng sabay at hindi nagbabangayan. Madalas kasi na si Kaden lang kumakain mag-isa. At habang kumakain silang dalawa, napagtanto niya na masarap pala sa pakiramdam ang may kasabay kumain. Bukas may okasyon. Birthday ng kaibigan ko. Gusto mong sumama? Kaso baka makipagharutan ka lang dun eh. Sabi ni Kaden habang kumakain. Naningkit ang kanyang mga mata. Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Kundi ganyan? Kailan mo ba ako nahuling nakipagharutan sa iba? Kailan? Yung mga yan lang naman ang papansin sa akin. Tss, akala mo talaga napakaganda mo. Feel na feel mo naman. Bumili ka naman ng maganda mong damit. Hindi yung paulit-ulit na lang sinusuot mo. Talagang pinapahalata mo sa akin na wala kang pera eh. Pasensya na pero hindi kita bibilhan ng damit. Ikaw dapat ang bumili niyan sa sarili mo. May diing wika ni Kaden. Di ikaw nang maraming pera. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa'yo. At isa pa, walang masama kung paulit-ulit man ang sinusuot kong damit. At hindi rin ako manghihingi ng pambili sa'yo dahil may pera naman ako. Pakialam ko ba sa pera mo? Lagi mo nalang pinangangalandakan sa akin yung pera mo na wala naman akong pakialam. Abnormal ka talaga, no? Naiiling na wika ni Kiana. Sinasabi ko lang naman dahil nagbabago ang tao. Baka ngayon, wala kang pakialam sa pera. Pero sa susunod na mga araw, may pakialam ka na. At gusto mo nang makatikim mula sa pera ko. Mayabang na sabi ni Kaden. Tumawa na lang si Kiana kahit na naiinis na siya sa mga sinasabi ni Kaden. Hinding-hindi ako makikialam sa pera mo. At paulit-ulit ko rin yung sasabihin sa'yo, kaya pwede ba? Manahimik ka na lang at kumain dyan. Ang sakit mo lang sa tenga. Kinabukasan napanganga si Kaden sa ganda ni Kiana. Nakasuot ito ng black dress na hanggang tuhod ang haba at hapit ito sa katawan ni Kiana. Ang magandang kurba ng kanyang asawa ay mapang-akit talaga. Huwag ka na kayang sumama. Masyado ka namang nagpapaganda eh. Naiinis na sabi niya. Sinipa ni Kiana sa binti si Kaden at napangiwi ito. Ikaw, huwag mo akong iniinis ha? Bumili pa ako ng damit na to tapos sasabihin mong huwag na akong sumama? Gusto mo bang iuntog kita dyan sa pader? Gigil na sabi ni Kiana sa asawa. Mariina na papikit si Kaden. Halika na nga. Katulad ng inaasahan ni Kaden, maraming mga matang nakatingin sa kanyang asawa. Lalo na ang kaibigan niyang si Brent. Napansin niya rin na palaging sinasabi ni Brent na isama palagi si Kiana kapag may gala sila o may okasyon na magkakasama sila. Napakaganda mo naman, Kiana. Napanganga ko sa'yo. Tumatawang wika ni Brent habang nakatingin kay Kiana. Uy, salamat. Ngayon lang ako maganda. Sa susunod pangit na ulit. Birong wika ni Kiana. Kinuyom ni Kaden ang kanyang kamao at saka hinawakan ang kamay ni Kiana. Nakita niyang pagkabigla nito. Halika, dito tayo maupo. Mahinahon ngunit may bigat sa tinig ni Kaden. Ngek, bakit dito? Ayaw mo bang tumabi sa mga kaibigan mo? Takang tanong ni Kiana. Hindi nagsalita si Kaden. Sa halipay nagtungo siya kay Brent. May gusto ka ba sa asawa ko, Brent? Seryoso niyang tanong. Namilog ang mga mata ni Brent at saka natawa. At bakit mo naman niya natanong, Kaden? Pansin ko ang kakaibang titig mo sa asawa ko kapag kasama ko siya. Tapos siya lang madalas mong kinakausap, kaysa sa mga girlfriend ng iba nating kaibigan. Siya lang din ang madalas mong pinupuri at talagang binibiro mo siya ng husto para mapatawa. Kung makatitig ka sa kanya, kulang na lang ay malusaw siya sa titig mo. Bakit? Gigil ng wika ni Kaden sa kaibigan. Humugot ng malalim na paghinga si Brent. Well, napansin mo na rin pala kaya hindi na ako magsisinungaling pa. Oo, may gusto ako sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Ang sarap niya kasing kausap. Hindi pa siya katulad ng ibang babae na papansin. Mas gusto niyang mag-isa lang at tahimik na kumikilos. At saka,
Hindi mo naman siya mahal, hindi ba? Palagi mo pang sinasabi na baka pera lang ang habol niya sa'yo. Pero mukhang hindi naman. May sarili siyang maliit na negosyo at pinagsisikapan niyang palaguin. Kung ayaw mo sa asawa mo, may ibang taong may gusto sa kanya. Kaya kaysa saktan mo siya, hiwalayan mo na lang siya. Dahil nandito naman ako, mas maaalagaan ko pa siya at mamahalin. Asar na tumawa si Kaden. At sa tingin mo, laruan lang na basta ko ibibigay sa iyo ang asawa ko? Hindi ganun, Brent. Oo, nung una, wala talaga akong pakialam sa kanya dahil hindi ko naman siya mahal. Pero habang magkasama kami, lalo ko pa siyang nakikilala. Alam mo bang masarap siyang magluto at maasikaso siya? Kahit kung ano-anong sinasabi ko, kalmado pa rin siya. Hindi siya basta-basta nagpapatalo sa akin. Palaban siyang babae. Kaya tama si Lolo. Dapat kong pahalagahan si Kiana. At ngayon, dapat kong ipagdamot ang asawa ko sa kahit na kanino. Matapos sabihin niyo ni Kaden, nagtungo na siya kay Kiana. Saglit lamang sila sa lugar na yon, tsaka umalis na. Nagtataka man si Kiana pero hindi na siya nagtanong pa. Dahil mas gusto naman talaga niyang sa bahay na lang at magpahinga. Lumipas pa ang ilang linggo. Napagtanto na ni Kaden na mahal na niya ang kanyang asawa. Nahulog na siya dahil sa pagiging maalaga nito. Maasikaso at masarap magluto ni Kiana. At si Kiana naman, lumago ang kanyang munting negosyo. Naging supplier na siya ng bigas. Kiana? Wika ni Kaden nang kumatok siya sa kwarto ng kanyang asawa. Pumasok siya sa loob at nilibot ang paningin sa paligid. Nangunot ang noo niya nang makita ang picture niya nakapatong sa table. Picture ng isang batang lalaki at babae. At ang batang lalaki doon ay walang iba, kundi siya mismo. Kiana? Nana? Bulalas niya. Doon niya na naalala si Kiana ang kababata niyang si Nana. Ang palagi niyang kalaro kapag nagkikita ang kanilang mga lolo. Ang batang babaeng nagligtas sa kanya nung muntik na siyang malunod sa ilog. Ang batang pinangakuan niya na pakakasalan niya pagdating ng araw. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto ni Kiana at saka tinawagan ng kanyang lolo. Pagkatapos ay pinuntahan niya ito. Oh, bakit ka pa pumunta rito? Ano bang sasabihin mo? Bakit hindi mo nilang sinabi kanina habang magkatawagan tayo? Takang tanong ng lolo niya. Ilang beses siyang lumunok ng laway. Si Kiana po ba at ang kababata kong si Nana noon ay iisa? Yung palagi kong kalaro? Tumawa ang kanyang lolo. At yung batang sinabi mo sa akin na pakakasalan mo balang araw? Oo, si Kiana nga iyon. Mabuti naman at naaalala mo pa. Akala ko'y binaon mo na sa limot. Siya nga iyon. Sa tuwing dadalaw ako sa lolo niya, gusto mong palagi siyang kasama dahil naglalaro kayo palagi ni Kiana. Madalas kayong nagbabahay-bahayan sa malaking puno nila sa likod bahay. Naglalaro kayo ng lupa at naghahabulan. Si Kiana ang kababata mo, Kaden. Nakalimutan mo lang siya nung nag-aaral ka na sa ibang bansa. Bata pa kasi kayo noon. Siguro'y nasa 6 o 7 taong gulang ka umalis dito. Bakit mo pala siya biglang naalala? Nakita ko po kasi yung picture naming dalawa sa kwarto niya. Naka-frame pa nga yun at talagang pinapahalagahan niyang picture na yun. Sambit ni Kaden habang pinagtatambol ang kanyang puso. Talagang pinapahalagahan niya yun dahil ikaw ang kababata niya. At alam niyang ikaw ang kababata niya. Hindi niya lang sinasabi dahil gusto niyang ikaw mismong makakilala sa kanya. Isa rin yun sa dahilan kung bakit pumayag siyang pakasalan ka. Dahil may pangako ka sa kanya noon. At ngayong alam mo na, sana magbago ka na, Kaden. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa asawa mo. Kapag naghiwalay kayo, maraming nakaabang sa kanya. Ikaw din, baka pagsisihan mo. Nakangising wika ng lolo niya. Pinuntahan kaagad ni Kaden si Kiana matapos ang saglit na pag-uusap ng kanyang lolo. Mabilis pa ang tibok ng kanyang puso habang naglalakad palapit sa kanyang asawa. Mukhang busy ka yata masyado ngayon. Wika ni Kaden bago alanganing ngumiti.
Medyo kasi kanina pa may bumibili sa akin ng bigas. Tapos puro isang kaban. Mamaya sasabihan ko yung pinagkukunan ko ng bigas. Magpapadeliver na ako bago maubusan. Nakangiting wika ni Kiana. Paano ba maging tindero dito? Tinawanan siya ni Kiana. Wala. Maghihintay ka lang ng bibili tapos tatanungin mo kung anong bibilhin nila. Ganun lang. Hindi ka naman mag-aalok. Sari-sari store naman to. Ganun ba? Ngayon ko lang mararanasang maging tindero. Turuan mo nga ako. Gusto kong masubukan eh. Wala ka bang ibang gagawin? Hindi ka ba aalis o pupunta sa barkada mo? Takang tanong ni Kiana sa asawa. Mabilis na umiling si Kaden. Wala. Nabisita ko na yung farm ni Lolo. Pinuntahan ko na rin yung event place niya. At ayokong gumala muna. Dito na lang muna ako sa'yo. Ang lamig pala dito, no? Kahit electric fan lang ang gamit, malamig ang simoy ng hangin. Sa bagay, may malaking puno dito. Nagulat si Kaden nang bigla na lamang siyang sampalin ni Kiana. Aray ko naman, bakit mo ko sinampal? Nakangusong sabi niya. Pasensya ka na. Akala ko kasi hindi ikaw ang asawa kong si Kaden. Parang sinapian ka yata ngayon ah. Bakit gusto mong dito ka muna? Di ba ayaw mo dito? Ayaw mo nga akong kasama eh. Anong nangyari sa'yo? Natatawang wika ni Kiana. Tinignan niya ang kanyang asawa. Wala eh. Nagtagumpay ka na. Umepekto na sa akin yung gayuma mo. Nilagyan mo yata ng gayuma yung mga ulam na niluluto mo eh. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Baliw ka. Hindi ako naniniwala sa mga gayuma na yan. Teka nga, huwag mong sabihing in love ka na sa akin. Nanlalaki ang matang wika ni Kiana. Tumatawang tumango si Kaden. Oo, mahal na nga kita eh. Putik na yan. Kinain kong bigla yung sinabi ko na hindi kita magugustuhan. Kasi naman, ang bait mo sa akin. Tapos, ang sarap mong magluto. Kahit na palagi kitang sinasabihan ng kung ano-ano. Siyempre, hindi naman kasi ako apektado sa mga sinasabi mo. Dahil hindi naman totoo. At saka, oo nga pala. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Ako yung batang kalaro mo noon. Yung palagi mong pinagtatanggol sa mga balak mong bully sa akin. Ako si Nana. At ikaw naman si Kaykay. Nakangiting wika ni Kiana. Naalala ko na, kanina lang. Pumasok kasi ako sa kwarto mo kanina. Balak sana kitang yayaing lumabas kaso wala ka. Nakita ko yung picture natin ng mga bata pa tayo. Tapos naalala ko yung pangako ko sa'yo ng mga bata pa tayo. Napakakasalan kita. Pasensya na kung hindi kita naalala kaagad. Pasensya na kung naging magaspang ang ugali ko. Kasalanan ko rin eh. Nagpa-impluwensya ako sa mga kaibigan kong masasama ang mga ugali. Nakayukong wika ni Kaden dahil nahihiya siya sa kanyang asawa. Huwag mo nang isipin yon, hayaan mo na. Kung gusto mo talagang makabawi sa akin, ipakita mo na lang to. Magbago ka na. Malay mo, mahulog din ako sa'yo. Nakangiting wika ni Kiana. Nag-angat ng tingin si Kaden. Pwede ba kitang mayakap? Pwede ko bang yakapin ang asawa ko? Ngumiti ng matamis si Kiana bago tumango. Napangiti na rin si Kaden at saka mahigpit na niyakap ang kanyang asawang si Kiana. Sumunod na araw pinangako ni Kaden sa kanyang sarili na magbabago na siya. Ayaw niyang maagaw pa sa kanya si Kiana. Kaya naman, magiging mabuting asawa na siya. Hoy, ano to? Bakit nilagyan mo ng malaking pera ang account ko? Gulat na wika ni Kiana. Dahil asawa kita, at bilang asawa ko, dapat ikaw ang humahawak ng pera ko. Nung una, di ba sinasabi ko sa'yo na wala kang makukuha sa akin? Mali pala yun. Nagkamali ako na husgahan ka. Kaya kung anong gusto mo, bilhin mo. Kahit ubusin mo pa ang pera ko, ayos lang. Asawa naman kita. Kung anong meron ako, pag-aari mo na rin yun. Malambing na wika ni Kaden. Natatawang napailing si Kiana. Salamat naman dahil alam mo na kung ano ang mali mo. Pero hindi ko to gagalawin dahil pera mo to. Hindi sa akin.
May sarili naman akong pera. Magtatampo ako niyan. Sige na, bumili na tayo ng mga damit mo. Mag-shopping tayo mamaya. Bibili rin ako ng mga damit ko. Nagsasawa na ako sa iba kong damit eh. Umarko ang kilay ni Kiana. Talaga lang ha? Baka naman isumbat mo to sa akin. Hindi ko gagawin yon. Mahal kita. Oo, mahal na mahal kita asawa ko. Kahit na hindi mo pa ako mahal, ayos lang. Hihintayin kong mahalin mo rin ako. Kapag may sinabi akong hindi mo nagustuhan, suntukin mo kaagad ako sa muka. Uwi ka ni Kaden sabay tawa. Talaga? Pwede kong gawin yon? Nakangising wika ni Kiana. Mabilis na tumango si Kaden. Oo naman, pwedeng-pwede mong gawin yon. Tiningnan ni Kiana ng matagal ang kanyang asawa. Nakaramdaman naman ng pagkailang si Kaden, pero hinayaan niya lang ang asawa niyang titigan siya. Mahal na rin kita, Kaden. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero mahal na kita. Kasi natuwa ko kahit na hindi mo pa ako mahal nun. Hindi ka na ng babae pa. Wala ka ng biniradang babae. Bakit pala? Diba, hindi mo naman ako mahal? Siyempre, kasal na ako eh. Mortal sin kaya yon. Mabuti sana kung ka-live-in partner lang kita. Baka kung sino-sinong babae na ang kinikita ko. Pero dahil kasal na ako sa'yo, malaking kasalanan ng makipagtalik sa ibang babae. Seryosong wika ni Kaden. Nagpigil ng tawa si Kiana. Alam mo pa yan? At may takot ka rin pala sa Diyos, kahit papano. Akala ko kasi puro kasamaan lang ang alam mong gawin eh. Sobra ka naman. Pero may alam naman ako kahit papano sa Bible, no? At takot din ako sa karma. Mabilis na sabi ni Kaden. Hinimas ni Kiana ang hita ng kanyang asawa. O siya, total, mahal na natin ang isa't isa. Pwede ka nang umisa sa akin. Ibibigay ko na sa'yo ang sarili ko, mahal kong asawa. Talaga? Walang halong biro? Nanlalaki ang matang wika ni Kaden. Mabilis na tumango si Kiana. Oo, walang halong biro. Ready na akong magpabiyak sa'yo, asawa ko. Yun, matagal ko nang hinihintay to. Sa wakas. Rawr! Parang timang na wika ni Kaden bago binuhat ang kanyang asawa patungo sa kanilang kwarto. Naging mabuting asawa na nga talaga si Kaden kay Kiana. At naging mabait na apo na rin siya sa kanyang lolo. Kiana, maraming salamat sa lahat. Dahil sa'yo, nagbago ang apo ko. Kung hindi ka pumayag na magpakasal sa apo ko, sigurado kong hanggang ngayon, sakit pa rin siya ng ulo ko. Wika ng lolo ni Kaden. Walang anuman po lolo, at saka pinangahawakan ko pa rin po yung sinabi niya sa akin noon. Paulit-ulit kasing sinasabi sa akin yun ni lolo nung buhay pa siya. Ang sabi niya sa akin, kaming dalawa daw ni Kaden ang ikakasal balang araw, at tumatak po yun sa isipan ko. Kaya pumayag po kung pakasalan siya. Tugon naman ni Kiana. Hindi na ako mangangamba pa kung mawala man ako sa mundong to. Sa totoo lang, palagi kong napapanaginipan ng lolo mo. Ang saya-saya niya kung nasaan man siyang lugar ngayon. Iba ang ngiti niya, abot tenga. Kaya gusto ko nang sumunod sa lolo mo. Sa totoo lang, nung nawala siya, sobra akong nalungkot at isang buwan din akong umiyak ng umiyak. Kapatid kasi ang turingan namin sa isa't isa, kaya ganoon na lamang ang pagkalumbay ko nang mawala siya. Malungkot na kwento ng lolo ni Kaden. Naiintindihan ko po kayo, pero sana, wag po muna kayong mawala. Kailangan pa po kayo ni Kaden. Ang sabi niya po sa akin, mahal na mahal niya po kayo. Hindi man niya maipakita at maipadama sa inyo, pero mahal na mahal niya po kayo. Ayaw niya pong mawala kayo sa kanya. Nakangiting wika ni Kiana, bago hinawakan ang kamay ng lolo ni Kaden. Samantala, dumalaw si Brent sa farm ng lolo ni Kaden, kung saan naroon si Kaden. Nagulat ng bahagya si Kaden nang makita ang kaibigan niyang yon. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Ayaw mo na akong maging kaibigan? Tapos na ba ang pagkakaibigan nating dalawa? Nakangising wika ni Brent. Hindi ko alam. Nainis ako sa'yo eh. Sa lahat ng babae sa mundo,
Sa asawa ko pa talaga nagkagusto ka? Tugon naman ni Kaden sa kaibigan niya. Tinawanan siya ni Brent. Ikaw naman kasi, siraulo ka. Ang ganda-ganda ng asawa mo tapos hindi maayos ang trato mo sa kanya. Pero masaya ako para sa'yo dahil mahal na mahal mo na ang asawa mo. Kailan niyo pala balak magkaroon ng anak? Hindi ka na pabata. Dapat may anak ka na. Ang sarap kayang magkaroon ng anak. Gumagawa na nga kami kaso wala pa rin. Hindi ko naman sinasabi na nagmamadali ako dahil baka ma-pressure si Kiana. Ayoko namang mangyari yun. Tumikim si Brent. Mukhang mauunahan pa yata kita. Umarko ang kilay ni Kaden. Anong ibig mong sabihin? May nakilala akong babae sa dating app. Nagkita kami't nagkamabutihan. Tapos ayun, nagbimbangan. Hanggang sa mabuntis ko siya. Wala naman akong pinagsisisihan dahil mabait siya. Mula sa disenteng pamilya. Hindi man siya kasing yaman ng pamilya namin pero ang galing niyang makisama, masipag pa. Ikakasal na kami sa susunod na buwan. Dumalo kayong mag-asawa. Ikaw pala ang kaibigan ko na sinabihan ko nito, bukod sa pamilya niya. Salaysay ni Brent. Tinapik ni Kaden sa balikat ang kaibigan niya. Ibang klase ka rin pala. Naunahan mo pa ako. Pupunta kami ng asawa ko. Sana kami naman ang susunod na makabuo. Gusto ko na ring magkaanak. Gusto ko nang mabigyan ng apo sa tuhod si Lolo. Sigurado akong matutuwa siya ng husto. Talagang matutuwa ng husto ang lolo mo. Kapag mga ganyan kasing lolo na, gusto nang mag-alaga ng baby. Kasi namimiss nila ang mga anak nila na dating inaalagaan nila. Di bale, baka bukas o sa susunod pang mga araw, magugulat ka na lang na buntis na pala ang asawa mo. Wika ni Brent sabay tawa. Tila nagdilang anghel si Brent. Pagkalipas kasi ng isang buwan, nalaman ni Kiana na buntis na siya. Nagtatalon sa tuwa si Kaden nang malaman niya yon. Nagtungo kaagad sila sa ospital upang makasigurado na buntis na si Kiana. At nalaman nilang kambal pa ang kanilang magiging anak. Sobrang saya ko asawa ko. Sobrang salamat sa iyo dahil binigyan mo ko ng kambal. Pangako ko sa inyo na araw-araw ko kayong mamahalin ng mga anak ko. Mahal na mahal kita, Kiana. Asawa ko. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Lumuluha sa tuwang wika ni Kaden habang yakap ang asawa niyang si Kiana. Hindi na rin napigilan pa ni Kiana ang maluha. Masaya siyang meron ng buhay sa kanyang sinapupunan. Huwag ka nangang umiyak pa dyan. Napapaiyak din ako eh. Bawal pa naman sa buntis ang umiiyak. Masama raw yun dahil magiging iyakin si baby. Mabilis na pinahid ni Kaden ang kanyang mga luha. Sorry mahal. Sobrang saya ko lang kasi. Sana babae at lalaki ang anak natin, oh. Pero ayos lang naman kung maging parehas na babae o lalaki ang mga anak natin. Ako kahit ano ayos lang sa akin. Basta maisilang ko sila ng malusog at normal. Kapag malapit na akong manganak, dapat nasa tabi lang kita, okay? Baka mamaya, pumutok na ang panubigan ko tapos ikaw wala dito sa bahay. Nakalabing wika ni Kiana. Hindi po mangyayari yon. Kapag kabuanan mo na, hindi na ako masyadong aalis sa bahay. May uutusan na lang ako o di kaya si Lolo na lang ang bahala. Kailangan nandito ako sa bahay kapag manganganak ka na. Siyempre, gusto kong kasama mo ko ron habang umiiri ka. Humawa ka lang sa kamay ko. Ako ang magiging lakas mo habang nanganganak ka. Matamis na wika ni Kaden, sabay haplos sa pisngi ng kanyang asawa. Matamis na ngumiti si Kiana habang nakatitig kay Kaden. Alam mo, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Sinabi ko kasi noon sa sarili kong, kung hindi mo talaga ako magagawang mahalin, tatanggapin ko na lang. Pero pinangahawakan ko talaga ang pangako mo sa akin nung bata pa tayo. Na ako ang pakakasalan mo balang araw. At ito na ngayon, mahal na natin ang isa't isa at magkakaroon pa tayo ng mga anak. Nangingilid ang luhang sabi ni Kiana. Hinalikan ng marahan ni Kaden sa labi ang kanyang asawa. Paano naman ako hindi mahuhulog sa'yo? Isa kang mabuting asawa. Wala akong masabi sa'yo.
Salamat sa mahabang pasensya. Kahit na hindi maganda ang pag-uugali ko, kahit na nagbago, napagtanto ko na hindi lang basta pera o ari-arian ang masasabing kayamanan. Mas higit pa rito ang taong mahalaga sa buhay mo at minamahal mo. At yun ay walang iba kundi ikaw, Kiana. Ikaw na asawa ko. Aanhin ko pa ang yaman na meron ako. Kung wala naman ang isang katulad mo sa buhay ko, hindi ba? Mararanasan ko pa rin ang lungkot dahil walang babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Kaya ikaw ang yaman ko, Kiana. Ikaw ang masasabi kong kayamanan kong hindi ko ipagpapalit sa kahit na kanino. Mahal na mahal kita, Kiana. Maramdamin at puno ng pagmamahal na sambit ni Kayden sa kanyang asawa. Salamat sa pagmamahal mo, asawa ko. Salamat dahil nakita mo ang halaga ko sa buhay mo. Salamat dahil natutunan mong pahalagahan ang mga ginagawa ko para sa'yo. Mahal na mahal din kita. Magkasama nating haharapin ang mga pagsubok sa buhay at hindi tayo maghihiwalay. Naluluha sa tuwang wika ni Kiana. Oo, mahal kong asawa. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Kahit na dumating pa sa puntong sobrang hirap ng pagsubok na pagdadaanan natin sa buhay. Hinding-hindi ako bibitaw. Kakapit ako ng mahigpit sa relasyon nating to. Wika ni Kayden sabay yakap ng mahigpit sa kanyang asawa. Ipangako mo lang na mananatili kang tapat sa akin, ha? Dahil kung hindi, ipapabarang talaga kita. Tumatawang panakot ni Kiana sa asawa. Oo, mahal ko. Ikaw lang po talaga. Pangako ko yan. Mabilis na sagot ni Kayden. Ikinasal muli sina Kayden at Kiana makalipas ang isang buwan. Sa pangalawang pagkakataon na ikinasal na sila, mayroon ng pagmamahal. Hindi na ito pilit. Mahal nila ang isa't isa. At para kay Kayden, ang asawa niyang si Kiana, ang pinakamahalaga sa lahat ng yaman na meron siya. I love you, Kayden. Wika ni Kiana habang magkaharap silang dalawa ni Kayden. I love you too, Kiana. Mabilis na tugon ni Kayden. Dahan-dahang inilapit ni Kayden ang kanyang labi sa kanyang asawa, at saka marahan itong hinalikan sa labi. Pagkatapos ay hinawakan niya sa kamay si Kiana, saka naglakad na sila pauwi. Halata na ang tiya ni Kiana sa mga oras na yon. Nagkatinginan muna silang dalawa bago nagtawanan, habang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Maituturing na isang kayamanan kapag may isang taong nariyan sa tabi mo. Hindi ka sinukuan at tunay kang minamahal. Iyon ang natutunan ni Kayden sa kanilang relasyon ni Kiana. Walang halaga ang yamang mayroon siya kung hindi dumating sa kanyang buhay ang babaeng mapagmahal at mahabang pasensya kung saan hinintay siyang magbago. Dahil kapag mahal mo, magbabago ka't handa ka talagang magbago. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga kwento. Muli nagmamahal, Inday Series. Wakas. Kas. 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 Kas.